tutusin mga kababayan, no? Ano ang kinalaman ni Senator Sonny Trillanes at ni PBBM nung panahon ng ICC? Ano? Anong kinalaman noon? Unang-una mga kababayan, yung ICC nangyari yan, sabi nga ni Senator Sonny Trillanes, ay panahon ni Digong yan mga kababayan. Panahon po ni Digong yan. So natural lang na na kumuha sila ng tagabantay sa ICC during that time, no? Ang problema nga lang mga kababayan dito sa mga nilabas nila Mike Defensor na tanim witness na naman kagaya ni Gutesa, nung nademanda na mga kababayan, parang naglilinis na ng pangalan. Para na pong patay sinding kandila na mga kababayan. Dahil nga dito, kinakabahan sila na mabuko sila. Okay? Pero worth it naman yung ingay nila. Mas maganda nga yung mga kababayan, ako to be honest, ako tatanungin. Mas okay po at pabor sa akin na lumabas yung mga yan. 'Di ba? Para malaman natin kung ano ba talaga ang kalakaran nitong mga maruruming politiko na ito, kagaya nila Mike Defensor. Kasi pag nasupalpal sila, mga kababayan, ni Sentry dito, okay, sa makatuwid, talagang ganito ang larangan nitong mga tao na ito. Ganito kasinungaling itong mga tao na ito. Kasi pag wala silang nailabas na ebidensya, mga kababayan, no, matik yan. Oo, may grounds at makakukulong sila, mga kababayan ko. O, pakinggan natin to. Nauna, may paratang kay Sentry. Oh. Di ba? Ganun eh. Di ba hindi mo alam kung ano pinaparatang lahat halos na mga bayan, yung mga oposisyon na binabanggit, at pati si Sentry pinaratangan. Si Sentry naman talaga yung paborito. Sige nga. Well, yun nga, no? Itong ginawa nilang press con, I think last week yan, di ba? $2 million daw binigay sa akin. ICC. Sana all. And yun yung ano dito, no? Highly suspicious and very malicious yung timing kasi nirelease nila yung ginawa nilang press con during the confirmation of Correct. At the day before the EDSA People Power Anniversary. Correct. Talagang may in-expect sila mangyari. At ito na nga, may mga lumalabas na informasyon. After that, yung kasi may mga investigation that followed. Isa na yun, yung kay Mike Defensor, noong una, he was denying. Wala nakita yung yung sasakyan that was registered sa wife niya. He was forced to admit eventually. Then ito, nakita mo ngayon, itong 80 na to, yung kini-question niya, dapat kung talagang totoo yung kinangahawakan nila, the best time to say this was nung pinag-uusapan yung mga maleta. Correct. Last year, di ba? Tama. Valid point. Nandun nung sinabayan nila si Gutierrez. Tama. 19 sana sila. Diba? Wait lang. Yun yung sinasabi natin nung nakaraan live natin mga kababayan. Dapat from the very start na andon yung issue na yon, dapat lumabas na sila. Kasi andun na yung timing na kailangan na nilang lumabas. Hindi pa pwede natin sabihin na ay hindi, ngayon lang namin naisip, ngayon lang kami na konsensya. Ano yan, putaragis na yan, di ba? Di ba? I mean, huwag tayong magtarantaduan dito, hindi tayo pinanganak kahapon, mga kababayan. Hindi tayo isinilang lang kamakailan para mapaikot ng mga ganitong klase ng propaganda. Di ba? Pwera na lamang po dun sa mga tao na basta lang nakikinig, hindi nag-aanalisa. Di ba? Kasi yan ang mahirap Aminin natin sa hindi mga kababayan, may mga nabibigyan ng impormasyon ng mga ganyan na chismis, 'di ba? Na ang dating na lang sa kanila na bilang isang tao tama, 'di ba? Kasi nga hindi nila napapanood at wala silang panahon na panoorin. Basta ang katwiran lang nila sa buhay, pag may narinig kami, yung paniniwalaan namin. So, valid yung sinasabi ni Senator Sonny Trillanes, mga kababayan, na supposed to be dapat nilabas na yan during nung naandyan si Gutesa. Kasi
naandyan na kayo bakit hindi nyo pa nilabas yung mga yan? Tapos all of a sudden, nung binasahan na si, no, nag-proceed na itong kaso ni Digong sa ICC, saka kayo maglalahad ng mga ganyan para para maapektuhan yung hearing at merong panabla si Kaufman, 'di ba? So hindi pa rin siya papasok sa banga. Okay, hindi pa rin siya papalag sa banga kasi ang inaakusahan dito ng mga taong ito, to mga bobong na to, 18 ex-marines na to at tanga na nagpapagamit hindi po papasok dahil wala nga sila mailatag na ebidensya, di po ba? Mananatili yung hearsay yan kasi kayo nag-aakusa, supposed to be dapat meron kayong panlatag niyan. Hindi pa pwede yung witness kami, yun lang yung nakita namin, yun lang yung narinig namin. Kahit sino naman pwedeng gawin yan 'di ba? Kahit naman ako, for example, mga kababayan, bibigyan ko kayo na example, ganito. For example, ako sabihin ko, si Boss Mike, oo, nang bababae yan, babaero yan 'di ba? Anong patunay ko na babaero yan si Boss Mike, 'di ba? Kailangan sasabihin sa ni Boss Mike, ikaw gago ka, pikwa. Kailangan maglabas ka ng ebidensya na babaero ko or else ididemanda kita. 'Di ba? Ganun ka simple 'yon. Kasi alam nyo, magkakasama kami nila Boss Mike dito sa Bengador. Nila Nyolo, for example, si Nyolo, sinabi ko na si Nyolo, 5 na ang naging kabit niyan. Hindi niya binahay, kinondo niya. Di ba? Pwede kong sabihin na gano'n. Di ba? Pero hahanapan nyo pa rin ako ng ebidensya kahit nakasamahan ko sila at alam nyong kasama ko sila. Hindi pwede yung porke nakasama ko lang sila or di porke lang, di ba? Naandyan lang sa na yan, sa usapin na yan, maniniwala na kagad kayo. Pwede ko rin sabihin, for example, ayan sino pa ba? Si Chris Ulo, for example. Ayan si Chris Ulo, ganito yan, estapador yan. Diba? Inistapa ako niyan. Pwede kong sabihin ganon. Pero importante pa rin, mabigyan ko kayo ng ebidensya na kung paano niya ako inistapa. Diba? Kagaya nito yung sinasabi ni Senator Sonny Trillanes, nila Llamas, na kailangan meron kang ebidensya pagka nagsabi ka, nagparatang ka. Kasi nagpaparatang ka, hindi ka bilang isang star witness kasi hindi ka pa naman naka-under by star witness Nagawa lang kayo ng ingay para mapag-usapan dahil nga, 'di ba? Lumipas na yung maleta issue na 'yan, no? Na sinasabi nyo marami kayong pinagdeliveran. Pero ayon kay Gutesa rin, taliwas din yung computation ni kay Gutesa at dito sa 18 Marines na to, 'di ba? Sabi nga ni Senator Panfilo Lacson, so hindi pa rin sila tapos, 'di ba? Sa pagde-deliver, ibig sabihin dahil ganun kalaki ang mga i-deliver nilang pera, 'di ba? Hindi sila magsusurvive dun sa grilling doon sa kasi that's true. Saan ka, paano mo nakita yan? Kumaga, talagang it was a cast of characters na pinagtipon-tipon nung mga handlers. Sa press con pa lang ako, tinatanong sila, pasa ka kay Tribaligo. Correct. Yun na nga, nagbigay na ng statement yung ICC na deliberate intimidation yan. So, meaning violation yan ng Article 70. Yun. Statute. At malamang sa malamang makakasunod sila ng obstruction of justice. Yun yung antayin natin, mga kababayan. Siguro walang consequence yun. At ito pa, may mga nakikita tayong, may mga nalalaman tayong mga impormasyon na may mga motivations and incentives. Bakit sila lumabas doon? They did not do this thing for free. Ayun. Hinahan daw sila ni Bibi Sara. Pero ang balita ko sa dyan, pinakabago mo ngayon ay may babaliktad. Yun. Patay tayo dyan. Yan naman yung usual story, sa ngayon, may mga feelers na nga. At eventually, antayin lang natin within a few weeks down the road, merong magkukumpisal dyan, nasasabihin, ganito yung binayad sa kanila, ito yung kumausap sa kanila, na ito yung sabihin.
So, ganun ang mangyayari dyan. Yahan. Alam nyo kung bakit, mga kababayan, sinabi ni Sentry, to post muna natin. Alam nyo kung bakit ganon yung pag-iisip ni Sentry? Kasi alam niya kumbaga itong mga tao na ito na nabayaran or binayaran para maglabas ng mga ganitong klase ng statement. Ito ay nabigyan ng pangako, 'di ba? Nabigyan ng mga na sila ang bahala. Pero in the end of the day, wala naman pala talagang sila ang bahala. Ginamit lang sila for political will o ay political purposes ng mga taong ito. Especially, nababalita nga na sila ay nasa parte ng mga Duterte. So ito, mga kababayan, may consequences ito talaga. So ito yung antayin natin, mga kababayan, para po maging tawag dito, maging makatotohanan itong ilalabas na mga ebidensya nitong 18 Marines. Mas maganda ito, 'di ba? Magkaalaman kung sino talaga nagsasabi ng totoo, 'di po ba? At maganda rin na mailabas yung kung yung itinatago nung babaliktad, kasi for sure meron nang nag-contact kay Senator Sonny Trillanes after niyang pumunta sa DOJ. For sure yan, may natakot na, may kinabahan na, may kumabog na ang dibdib, kasi hindi magsasalita ng ganyan si Senator Sonny Trillanes kung walang kumontak sa kanya or nagsalita sa kanya na isang tao or dalawang tao diyan sa 18 ex-Marines na yan. So abangan natin yung mga susunod na mga kabanata dyan, mga kababayan. Ako'y magpapaalam muna dahil meron po tayong naka-schedule sa alas 8 po. Maya-maya susunod sa atin. Medyo bitin ako, pero ipagpatuloy po natin sa aking YouTube channel itong talakayan na ito, itong topic na ito. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, mga kababayan, pwede nyo po akong bisitahin at manood sa aking live gabi-gabi po. Dito po sa Mirador Peak 1 natin. Ayan. Ito po. So, meron na po tayo. Ayan. Going to 40K po subscriber. So, ipaano na natin, mga kababayan? Isarado na natin bago matapos tong buwan na ito. Gawin na nating 40K, no? Ayan, salamat po sa ating mga bagong subscriber, At dito, tatalakayin natin after nito, lipat tayo sa aking YouTube channel, no? Pagkatapos ng live pala, mamaya, ng susunod sa atin. Kasi, siguro magla-live ako sa aking YouTube channel, mga kababayan, mga 9 o'clock. Pero salamat sa ating mga kabenggador na patuloy na nanonood, nakasubaybay at inaantay ang ating live dito sa Bengador. So magpapaalam muna ang inyong kabenggador, Mirador Pico, at your service. Maraming salamat at magsama-sama po ulit tayo for another live. Thank you po and God bless.